Welcome sa panibagong episode ng SML Podcast. Yes. And again, this is your host, Jerus Gabriel. You can follow me at TikTok at JerusM. And my name is Jer Victor, Techie Jer here on TikTok. I have two accounts. So sa cycling, Jer Victor, and then Techie Jer, the tech channel or tech page here on TikTok. Follow me here. And we're also on Spotify. So Spotify, kung ayaw nyo makita mukha namin habang nagsasalita. Pakinggan nyo na lang kami. Yes, may option man tayo dyan. Ang maganda dito, we always give options. And we have that options. And unfortunately, we also have an option to live. Mm-hmm. And we also have an option to do what is right. Yes. Okay, so pag-usapan natin ngayon. Ano bang pag-usapan natin ngayon? Okay, bakit naging special episode ito? Alright, so first topic is, unahin ba natin to? Kamote Riders. Yeah, okay, let's go. And specifically, in Marilake. Marilake. Yun. Alam mo, tagal ko nang gustong tumira dyan eh. And this was a unfortunate accident. Mm-hmm. Pero, ewan ko, mamaya na ako magsasalita. Ikaw muna magsalita kasi medyo baka mamaya kung ano-ano masabi natin dito sa sige. topic I just got na to. the whole context. I didn't get the whole details. Pero lahat naman online eh. And pangalawa naman is nagkaroon... And actually, kahit hindi mo kuha yung buong context, you would have an idea. Oh my God. I think we should... I don't know what to feel. I don't know what... why are we laughing? Why are we smiling? We feel bad sa nangyari, sa naging outcome. But, syempre, mali is mali. Mali is mali. And it was something that could have been avoided. Mm-hmm. It was something na... It was not an accident eh. Mm-hmm. I mean, it was not an accident kasi gusto mo mangyari eh. Kumbaga, when you do that, it is almost assume mo that thing could happen eh. Mm-hmm. Diba? And that's a public road. So, yeah, please go. Yun. And pangalawa naman na pag-uusapan natin is merong incident na isang estudyante ba or isang pasahero ng isang ride-sharing app ay inakusuhan yung driver na may ginagawa sa harapan sa driver seat. Yeah. Yun. So, yun yung pangalawang pag-uusapan natin. And it was blown out of proportions in social media kasi nagreklamo siya sa social media, nagrant siya, tapos walang video eh, pero may audio recording daw. And binase niya yung reklamo niya doon sa audio recording na yun. Wait, so siya yung nag-audio recording? Siya, ang nag-audio recording. Tapos, ang sabi kasi, nagma-masturbate daw yung... Pwede ko bang mention yun? Not sure eh. Pero naglululo na lang sabihin. The guy is doing the lulu thing. Yeah, okay. And, Yun, so yun yung pag-uusapan natin mamaya. And kung ano yung naging outcome nitong issue na to based sa mga nangyari sa SOCMED. Okay. Alright. So, balik tayo. Kamote Riders. So, ang nangyari dito is may dalawang riders doon sa sikat na bend, yung sa may Manukan. Manukan yung tawag doon eh, sa may Tanay, Rizal, yung right after yung sa Lusong. Okay, kumorner sila. Pero yung pag-corner nila is hindi sa tamang paraan. Naka-Superman position. Ba't mo gagawin yun? Ewan ko, stunt. I mean, no. I have no problems with stunt. I mean, if you're a stunt artist, no problem, go for it. Naman. Pero as long as it's in the proper venue. Proper venue and yung controlled environment and alam mo yung ginagawa mo. Yeah, I mean, eto kasi alam niya ginagawa niya, pero hindi controlled environment. This was a public road. There was no event. So, it's almost as if he was asking yung nangyari sa kanya. Yeah. Kasi, imagine nyo, may mga bystanders, may mga dumadaang private vehicles. I mean, what if may tinamaan yun? When, eto na nga, may tinamaan. May tinamaan. Diba? And we cannot blame the bystanders kasi alam naman natin sikat ang Marilake pagdating sa mga pag-showcase ng mga cornering, magagandang motor, mga pitikeros na naghihintay ng mga parakunan. Medyo I have a mixed I have a mixed opinion regarding that. Now, while it is famous and while it is maraming namimitik dyan, and I think, kayong mga sa opinion ko, yung mga namimitik na yan, yung mga nag-vlog dyan na nag-aantay na may madisgrasya, sila may rason kung bakit lalong dumadami eh. I mean, there was a post na kahit daw walang mamimitik dyan, may gagawa't-gagawa pa rin. That is true. Totoo naman yun eh. Pero you being there, ginagatasan nyo, ang post ko my view is different from Jer. This is my view Ang aasim nyo dyan. Ang aasim nyo, ang jojologs nyo. Nakita mo may nadidisgrasya, nagtatakbuhan, nakagano ng camera. Nakatutok. Yes. Gahabulan. So, yung sabihin, jologs kang, content creator ka. Ang asim mo.
Pasensya ha. And it's too rampant already na hindi na siya healthy sa social media. Isipin mo, gigising ka na umaga, you will open Facebook, makikita mo yung mga nakahandusay, mga nag-overshoot, nakahandusay. Being a content creator or being a pitikero, in a way na healthy sa content or sa platform, it's okay. Di ba? Yeah. Kuha ka ng magagandang cornering. Shoutout pala sa mga MOA shooters, Vermosa shooters. Di ba? Panalo na, ganda na. Panalo eh. Nagbabay ka, may picture ka. Kahit hingal-hingal ka eh, may pitik ka. Di ba? Pero those are safe venues, di ba? And it's positive. Kasi nag-exercise ka, gaganahan ka mag-bike, gaganahan kang ayusin ang form mo kasi mapipicturean ka, ipopost ka eh. Pero itong mga pitikero sa Marilaki, hindi ko nilalahat. Kung ikay tatamaan dito, baka ikaw yung maasim na sinasabi ko. Ikaw yung jologs na pitikero, jologs na content creator, ikaw yun. Pero hindi ko nilalahat Ay, nako. Yeah. Sobrang hassle eh. Kasi, di ba, imbis na maging... Alam mo ginagawa namin, ako nagmomotor din kami sa... Yes, nagmomotor din ako. Once ginawa ko. Pero ang naging usapan namin, wag na lang tayo rito sa weekend na umaga kasi baka madamay pa tayo. Ganito na lang, weekday tapos gabi. Kain lang tayo tapos uwi na tayo. Yeah. Gano'n na lang, hapon hanggang gabi. Ang target ko nga doon nung, I think, nakapag-marilaki ako, mga 3-4 times. Sabi ko, kailan ba yung marami mga jologs, marami mga kamote? Iniiwasan natin yan yung araw na I think it's Thursday, something like that. Basta may araw na madami yung mga... Okay, so hindi lang pala weekend. Meron din pala. Hindi lang siya weekend. May parang araw na talagang... May parang gathering, culmination of... Okay, di ba? So sabihin natin may schedule. So ibig sabihin, nandyan lahat yung maaasim. Maaasim na viewers, maaasim na content creators, at maaasim na mga pasaway. Di ba? So you are, syempre, alam mo may pipitik. Ikaw naman, tara, makihalubilo tayo doon, di ba? Kaya, unfortunately, dito sa nangyaring to, may namatay. And it's kinda sad. I don't know if it's sad, funny, and surprising. Pero siya lang yung isang nakita kong namatay that people are praising that he died. So, ibig sabihin, we do not tolerate those acts. And it's nice that we do not tolerate those acts. Pero ang isang nakakalungkot doon, nasabi ko nga, ang grabe ko, ang cruel ng mundo, no? Namatay ka na, but people are celebrating na... Yun nga eh. And actually, I also was like, ano ka kasi? Yun eh. Pero hindi naman sa victim blaming, pero kasi, suffer the consequences. Alam naman natin na pwedeng yun yung maging outcome dun sa ginawa. Yun na nga yung naging outcome. Yun na yung naging outcome. And as harsh as it sounds, talagang siya yung naging lesson. Sorry na lang. Siya yung naging lesson. Sabi ko nga parang instead of receiving rest in peace, puro katatawanan ang natanggap niya. I mean, I don't know what the family would feel knowing that. But I don't know how would the victim feel pag nalaman niyang ganun naging reaction sa kanya. Pero it's so hard to feel sorry kasi when alam nilang yun ang ginagawa mo for the longest time. Na hindi ka naman katulad nila, sino yung magician? Si David Blaine. David Blaine na controlled, may media, everything, may safety, whatnot. Ito wala talagang wala. Gusto mo sumikat. Well, you got it. You want it? You got it. Ibang ang performance artist, controlled na nga, namamatay. Yes, ito diba? Pang, diba? Ito pang nasa public road ka. At alam mo ng delikado, pangalan palang Devil's Court. Devil's Corner, cornering, corner. Na blind spot, na pag nag-ride ka, hindi mo alam kung ano mangyayari on the other end. Tapos ito pa nakakatawa dyan. Kasi diba dalawa sila? Actually, parang judging by the video, ang may kasalanan yung nakadilaw eh. Like tama na yung line ni Kuya Victim, pero siya sumalpong kinain pa. Oo, so nag-clash sila and then may tinamaan silang ibang motor, mga bystanders, 'di ba? So, of course, may mga damages to property, 'di ba? And so, malas ni Kuya Dilaw na nag-survive siya. Kasi ang alam ko siya ata magbabayad lahat ng naging danyos eh. Parang matapang pa nga, hindi ko lang kung siya yung nag-post yun. Parang I saw that. Pinicture niya yung motor niya. Yun. And tapos para may statement pa siya na hindi kaaya-aya sa publiko eh. It sounds very unapologetic. Na alam mo na ang laki ng damage na nangyari tapos ganun pa yung balik mo. Ang sabi nga parang iaareglo na lang daw no. Pero siguro yung mga na-damage ay pwedeng iareglo. Pero I hope the police, the government will charge this person. And hindi ko alam kung pwedeng parang i-charge yung isa eh. Kasi, syempre, victim na nga patay na eh. So, ano pang pwede natin i-charge doon, no? Pero, I mean, ang reason dito is not us being heartless, but
for them to be responsible with your actions. Hindi lang kasi kayo ang madidisgrasya dyan. Alam niyo na marami, ang nakakapagtaka pa din, aywan ko parang walang sense of danger yung mga nanonood. Doon sa mismong corner nakaupo. Ha? Hindi. I mean, yung tipong alam mong doon pupunta pag nagkamali ng banking, pero doon kayo umuupo. Kaya ako personally, as a cyclist, pag marilaki na part, ang ginagawa namin hanggang radar na lang or boso-boso na lang. Kasi alam namin na pwedeng may mangyaring hindi maganda. Alam mo, nag-enkwentro ako dyan. Oo. Nasa may Masungi ako, Geo Reserve. That's yung ahon right before nung Devil's Corner kasi mahabang lusong yun. Yeah. Nandun ako sa tamang side ng kalsada tapos may kumorner kasi pag ano na sa radar, umovershoot siya, may tumalsik yung pyesa ng motor niya. Almost papunta sa akin. Damn. Yung part ng fairing. Ano siya, it's an underbone tapos nakain niya yung ang tawag doon? Yung gutter. Yeah. Pak, na out of balance siya. And natakot talaga ako kasi akala ko titilapon siya at pwedeng tatamang ka. Oh. Pero buti na-regain niya yung balance niya. Pero yun nga, tumalsik yung pyesa ng motor niya. Muntik na ako. Yeah, I mean, ako nagmamotor ako, ikaw nagmamotor ka. Know your limits. Ang problema kasi dito, minsan kahit alam mo yung limit mo, na-aksidente ka pa din eh. Oo. Kasi kaya nga aksidente, you will never know kung anong mangyayari. Hindi mangyayari. Itong prinsipyo ko lang pag dating sa kalsada, kung tanga ka, lagi may isipin, lagi may mas tanga sa'yo. And, ito na lang, ako kasi, I practice defensive driving. At pero isa pa rin sinasabi ko, kahit gaano ka kaingat, daig ka ng tanga. Laging may mas tanga pa, kaya mag-ingat ka lang. Talaga, ang problema dito, kahit mag-ingat ka eh. Kayo, yan, yung mga kamote na yan. Kayo ang rason kung bakit doble ingat ang mga katulad ng mga nag-iingat dyan, di ba? Pero I hope na hindi na mangyari ulit to. Muntik na ako marambola dati sa service road. Dyan lang. Papasok ko sa office, bike to work. Oh my God. Nasa gilid ako ng kalsada, di ba? May isang umovertake. So, naririnig ko lang siya yung motor nasa likod. Ito ako in-overtake, pagkita ko, pag sa shoulder check ko, in-overtake ka niya sa right yung kotse. Okay. So, anong nangyari? Yung likod na gulong niya, tumama sa gutter, out of balance, nag-skid sa harapan ko. Buti naman. Pumreno ako, as in nakaganyan kami. Hindi ba? Just a few inch na lang, or a few feet na lang, pwedeng tumama ako. Bumaba ako, tinulungan ko siya, kinuha ko pa yung side mirror niya tumalsik. Ayan, sa loob-loob ko, tatang-tanga kasi. hindi ba alam ng mga ibang motorista na huwag kang mag-overtake sa right? Bawal umovertake sa kanan kasi ang taas ng risk dyan. Hindi ko alam kung pwede ka mag-overtake sa kanan kung double lane. Like you have sobrang wide. Yeah, wide. Pero kung single lane na, magra-right ka pa, tapos, alam mo, usually, sorry motorista, nagmamotor ako. Big bike and scooter. Ikaw rin. Nagmamotor ka. Pero, wag naman po sana sa right. Diba? I mean, yung mga ride-hailing apps, number 1 yan eh. Based on my experience dito sa Manila, lagi akong, alam mo yung, nasipat ko na dito sa left side, na clear. Siyempre, ako pumipitik pa rin paningin ko dito. Oo, kailangan. Dinapitikan ko na ito ng tingin. Siyempre, ito binabantay ko. Ito incoming traffic eh. Sa left side ko. Pagkapitik ko dito, tumingin ako dito, meron pang sisingit na ganun. Kahit makitid na, parang sa isip ko. Diba? Tapos kasalanan ko pa, magbabayad pa ako sa... Wala, ayoko na magsalita. Pero... Yung mahirap dito na pag may bumangga sa'yo at malaki yung damage nung bumangga, physically, ikaw pa yung liable. At first. Pero annoying pa rin kasi ikaw pa rin magbabayad diba? At ang masakla pa dito, katulad nung concept ko sa cycling, wala naman kayong pambayad Ano awa na lang? Kamot ulo. Sir, pasensya na, nagtatrabaho lang ng marangal Oo, magtrabaho ng marangal, pero wag tanga. Wag irresponsable. Not at the expense of other motorists. Hindi ko alam kung mali ako sa sinasabi ko Pero please, mag-ingat tayong lahat sa kalsada. Para, alam niyo yun, ako mag-iingat, ikaw rin mag-iingat, lahat tayo mag-iingat, lahat tayo uuwi ng ligtas sa bahay. Okay? Pero yung sa Marilake, sana magdagdag pa ng mga pulis yan sa lahat ng corner kung kaya. I-double down daw yung policing ng lugar. I mean, they should. The government of, sino pa may-ari nun? HPG. Ano ba yung Tanay? Sa Rizal. Sa Rizal. Yes. So, government of Rizal. And pinag-uusapan na nga to sa Senado Diba? Diba? Pinaabot pa natin sa Senado Ayaw maganda dyan sa Devil's Corner. Lagyan nila ng rumble strips or humps.
Yeah, yung mismong corners. Like yung kung saan na-attack ng sa corner. Hindi kasi law enforcement, they can only do so much. I appreciate the law enforcement, pero hanggang kailan ganyan? Hindi man laging may checkpoint. Parang, hindi man laging may nakabantay dyan. Ang gusto kong gawin, yung katulad ginawa sa Daang Reyna, yung grabe yung kapal ng rumble strips dun sa grabe as in. Makakalansing yung yung mga tornilyo ng suspension. Yung dun sa Daang Reyna kasi di ba nag-ride kami ng Continental. Dumaan ka, pero sabi ko, gamit ko yung pick-up, medyo maalog sa loob ng pick-up. Gag. Sabi ko, grabe. Panay kasi yung 20-20 rin dun. Yes, pero at least sa stop. And I think it's about time that we do that, 'di ba? Unless siguro ang motor mo is yung mga adventure bike, mamanihin nyo yan. Pero hindi naman masyadong kamotin sila eh. I mean, meron, pero hindi lahat. I mean, konti lang. As compared dito sa mga nakikita nyo naman natin, ano bang motor ang lagi na didiskrasya doon? Kung hindi Underbone, Nakamiyo, yun ang mga Pero we're not really here to judge a brand, but we're here to judge yung mga kamote riders na... Not to judge and to generalize, pero yung dalawang incident na kinuwento ko, mga Underbone yun. Well, number 1 naman Underbone. Sorry. May Underbone din ako, guys. So... feeling ko pag meron ako, pwede ko sabihin na Underbone. Pero hindi ako pasaway. Underbone. TCX is an Underbone. No. Yung KR ko. KR. Yung KR Underbone yun. OG Underbone, di ba? Pero hindi naman ako nagbabanking doon. Kasi medyo lolo na yung motor ko. So, iniingatan ko yun. But anyway, sa mga magmomotor, maging maingat. Sa Marilake, wag na kayong mag-banking dyan. Kung gusto nyo mag-banking, rumenta kayo ng racetrack. Or, ewan ko, anong gagawin para hindi kayo mamatay, di ba? So, number 2. Okay. So, ang nangyari, ito na nga, isang estudyante na sumakay sa isang ride-sharing app, and I would like to correct myself na yung audio recording is from the app. Yan, from the office. Sa Grab mismo? Wait, paano yun? Meron pala sa sasakyan. Like, pagsakay mo, nire-record everything na sa Grab? According dito, sabi. Is that legal? Or... Kaya nga di ba privacy yan? Legal ba yun? Kaya nga Hindi, may nakita nga akong post na nakita nga daw niya na may recording nga daw sa Grab. Now, what if the one day, bigla na lang lumabas, customer 32567, nagdadrama. Yung mga ganong, baka gamiting, alam mo yun, for data, whatever. Anyway. Yun nga. Pero, yun nga, parang yung privacy nun. Siguro pag nag-book tayo, meron bang terms and conditions doon? Or parang mga privacy notice? Parang wala na. Ewan ko, di ko man binasa kasi. Ako rin Pero, may babasa ba nun? Hindi ko alam Pero ito, I'm just quoting what I read here. Okay. Grab has an audio recording in the car and they are reviewing that now. Doon ko kinuha. Okay. Anyway, the whole context is, yun nga, may isang estudyante na sumakay sa isang ride-sharing na app. And yung driver was accused of doing the deed in the driver's seat. Habang nag-drive. Ano ginagawa ni Kuya? Naglululu. Nako. Okay. Yun, which is... actually, it's very hard to prove kasi yun nga, audio recording number 1. Pangalawa naman is to the defense of the driver. Meron siya medical condition kasi. Okay. Yun. He's overweight, tapos he's breathing hard kasi kakakain pa lang niya ng isang pagkain na hindi dapat niyang kinain. So parang na-trigger yung... Alam ko yung parang bloated ka na hinihingal, tas elevated heart, parang... Diba? Parang Darth Vader. Okay. Meron siya. And, pero ako, bilang lalaki, kaya mo bang gawin yun habang nagdadrive? Parang hirap. You can only do one Di ba? Either mag-drive ka or maglulu ka. Hindi kaya. Hirap, di ba? I mean... Not that ginawa ko yun. Based on experience pa to. Oh my God. Kailangan natin i-censor to. SPG. No. Kidding aside. I don't think it's possible Hindi, oo. Tapos nag-concentrate ka sa kalsada. With traffic hours pa? Kasi kung traffic hours, posible siguro. Pero kulang pa rin Kung traffic na Metro Manila, siguro kaya pa. Sa Quezon ba yan? Wala sinabi ko sa ang lugar. Example kasi kung sa EDSA, ang takbo mo G's, 15, kaya pero... Hindi, pero it was proven naman na hindi, di ba? Na hindi, oo. Ngayon, ang issue kasi dito na it's a very hard accusation na why would you resort... It's a super duper sobrang samang accusation to do. Oo. And if ever nangyari man, why would you resort to social media? Na-suppress mo na yung due process. Why not resolve it internally with the company or that person? Or even intervene with the police. I think police muna uunahin ko bago ko i-shout out sa social media. Lalo yung ganyan. Diba? So pwede mong i-ano agad yan ipahabla sa pinakamalapit na hablahan, diba? Pero yung ginawa niyang ganyan, ako wala akong...
I did hear about the news, pero hindi ko binasa yung buong context. Pero one thing is for sure over here kasi as guys, alam naman natin na talo tayo pag sinabi agad na nirape ako ni ganito, na ganito si ganyan. Lalo babae nagsumbong. And that's why guys, girl, boy, bakla, tomboy, be careful when you're accusing someone like that. And lalo pag sa lalaki, kasi automatic talo agad Wala tayong palagi pag sinabi na. Baliktad kasi Pag ang lalaki sinabihan mo ng ganyan, you have to prove that you are innocent. But until then, you are guilty. Baliktad na nangyayari. Guilty until proven innocent. Di ba? Baliktad. Sa atin, dito, pag sinabi sa yung ganun, wala, guilty ka na agad. Kailangan patunayan mo na hindi mo ginawa yan. Ano ba sinabi sa batas natin? You are innocent unless proven guilty. Pero dahil sa nangyaring to, well, ako kasi, ang bilis ko kakampi agad kay ate Oo, kasi lalo na kung estudyante. Estudyante ba siya? I must be a student. Yeah, she's a student. Okay, student Pero ito yun na nga, nangyari na dito na nung after nun, anong ginawa dun sa driver? Nawalan siya ng trabaho. Oh yes, of course. Meron siyang anak na babae din. Paano niya susustentuhan yun kung wala siyang work? And then, during that due process, nalaman na hindi naman pala totoo. So, good news, na-reinstate naman siya sa work. Ay, kahit pero grabe naman yung loss at saka yung damages sa pero lalaki. Alam ko, parang binayaran ata siya ni Grab for the loss. Compensation siya. Compensation. Pero kahit pero imagine mo yung stress dun sa tao. Oo. At saka yung pag-defend niya sa innocence niya. Ang nakakainis dun, why he didn't even need to defend himself. Hindi niya kailangan. Kasi wala naman siyang ginawa Oo. Pero syempre dahil social media, babae nagsumbong, estudyante nagsumbong, well, wala tayong ako nung nakita ko, kakampi agad daw kay ate. Actually, nung una ko nabasa yun. Kahit kapwa lalaki si tropa, pero noong una ko nabasa yun, I felt this sympathy dun sa babae. Yes, automatic kasi parang iisipin mo na hindi naman siguro gagawin ng babae para magsinungaling. I mean, what diba? Yun kasi laging isipin ng tao, ano namang igigay ni ate kung sasabihin niyang ano yun? What do you get nangyari? out of it? Oo, di ba? Ba't siya magsisinungaling? Nagsinungaling pala. Bakit gusto niya sumikat? Well, nagsinungaling or ano lang na pwedeng na yun lang kagad yung pumasok sa isip niya na akala niya yun yung ginagawa ng lalaki kahit hindi. And ang laking accusation. It's mabigat. Hindi siya joke. I hope this lady will face some legal actions regarding this. Para naman matuto siya. Well, na parang yes, you are free to say what you want. Yes, you are free to post what you want. But then again, you should be ready for the consequences. And unfortunately, ang consequence yan is you destroy the life, you destroy the reputation. And na-destroy din siya kasi yung mga tao, nag-backfire kasi yung she deserves it. I mean, she deserved it. I mean, sabi ko nga, di ba, pag ikaw may gawa ng isang bagay, ang hirap maka-feel ng sympathy dun sa tao Di ba? Ang ganda nung sinabi ni James Deacon dito. Okay. Sabi, social media is not the place to figure this out and everyone is entitled to due process. Yes. Di ba? You could have taken this internally. Yeah. Di ba? So, hindi, for those kinds of things, definitely internally muna yan Oo. And then pag na-resolve na talagang ganun naglululo si kuya, then post it. Di ba? And I think that's the fair administration of justice na hindi mo kailangan ng public opinion. Yeah. Di ba? At saka nakaka-stir lang ng public opinion nagugulo lang. Yeah. I'll just cite an example yung kay Daryl Yap sa kay Vic Soto. Oh yeah, okay. Di ba sabi ng mga lawyers ba or ng judge na humahandle sa kaso, wag muna kayo magpo-post social media kasi nga it will stir public opinion, nagugulo lang sa judgment. Yeah, nagkakaroon ng bias. Nagkaka-bias which is yun naman talaga dapat. And yun nangyari dito, it will be very unfair at nagkakaroon ng quick judgment towards dun sa tao na yun nga, tingnan mo. Yun ang nangyari. Yung kumampi dun sa babae, damay-damay sila sa mali ng pag-accuse. Oo. Diba? And we have to be very careful who we accuse. We have to be sure din kung may ginagawang ganon. I mean, si ate naman, hindi naman siguro 5 years old si ate. Alam niya pag naggaganon talaga. Oo nga. You cannot fake that. Oo. You cannot fake that. Diba? And the fact na napatunayan na hindi, ano kayong gagawin ni ate? Nagtitingnan ako ng mga niya if ever meron siya statement pero nag-deactivate daw siya. Ano statement niya? Wala na Hindi, kung isipin mo, ano bang pwede niyang sabihin? Magsusorry na lang yan Yun na lang yung possible. Sorry. I don't think na dapat pa siya mag-sorry. Yeah, you don't need to explain mag-sorry siya. Oo, kasi alam mo kailangan niya mag-sorry kay Kuya Grab. She doesn't have to say sorry sa public. Yeah, kasi it will just ignite the hate towards her. So, sorry kay Kuya Grab.
And kay ate, well, face the consequences. Face the consequences. And yun nga, ang ganda nga na sinabi rito. So either way you look at it, this was quite literally the worst way to handle it. And think before you post. That's according to James Deacon. Ang ganda ng statement niya. And be sure if you're posting something, at least totoo. Dapat totoo. Diba? Sure na. Ako may mga napopost tayo dati, di ba? Pero at least totoo. May resibo ka eh. May resibo, di ba? Ay mahirap kung wala. At kung kapos ang resibo, patay ka. Di ba? May tax yan. And that is our special episode for today. Yes. And guys, maging maingat, maging matalino, mag-isip bago mag-post, bago lumabas sa kalsada, iwan ang katangahan sa bahay. Yes, mag-post not for the clout but for value. Yes. And we'll see you guys on the next. Peace. Okay.